Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Gospel of John, atin pong pag-aaralan ngayon ang John chapter 12, verses 1 to 11. Pinamagatan po natin itong Mary Anoints Jesus. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talatang ating pag-aaralan. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief, a keeper of the money bag. He used to help himself to what was put into it. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came, not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priest made plans to kill Lazarus as well. For an account of him, many of the Jews were going over to Jesus and believing in him. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay atin pong pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, as we continue our journey through the Gospel of John, we come to one of the most beautiful acts of worship recorded in the Bible. If there is one example of an act of worship, nandito po yun sa 1 John chapter 12, 1 to 11. Kung saan we find Mary of Bethany pouring an expensive perfume upon the feet of the Lord Jesus. Ang pangyayaring ito ay naganap only a few days before Jesus' crucifixion, bago po ipako ang ating Panginoong Hesukristo sa krus. The shadow of the cross is drawing near upon the Lord, and Jesus has recently raised Lazarus from the dead, demonstrating his divine power over death. Binanggit nga ng Panginoon, ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Ang sino mang manampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. Now, before his suffering begins, Jesus receives a loving act of devotion from Mary of Bethany. While others are occupied with their service, some are criticizing, some are plotting bad things for the Lord Jesus, makikita natin ang isang babae na pangalay Maria na nagbigay ng isang natatanging pagsamba. Mga kapatid, this passage teaches us that true worship challenges us to examine our hearts. This is an example of true worship. At bilang example ito sa atin, sana maging panahon din ito
ng pagsusuri ng bawat isa sa atin sa paraan ng ating pagsambang ibinibigay sa ating Panginoon. Ang background ng ating pag-aaral ay, o yung context nito, ang ating Panginoon ay bumalik sa Betanya. Yung Betanya ang tahanan ng kanyang mga kaibigang si Lazaro, si Martha, at si Maria. Ang sabi ng Bible, these are people whom Jesus deeply loved. Si Lazaro, yung binuhay niya, si Maria, ang kapatid ni Martha, at itong Maria ding ito, ang siyang nagbuhos ng pabango sa paa ng ating Panginoon. Kung babalikan po natin saglit ang ating naging pag-aaral sa John 11, Lazarus died, Jesus raised him from the dead, and because of that many believed in Christ. Kasi po lumalakad na yung patotoo. Yung isang patay ay muling nabuhay. 4 days ng patay, 4 days ng nakalibing, may amoy na yon ang sabi sa mga talata. Nangangamoy na yon pero binuhay ng Panginoon. At dahil doon, si Lazarus was a living testimony of Christ's power over death. So, anong nangyari? The religious leaders intensified their plans to kill Jesus. Dahil dumadami na nga ang nananampalataya sa Kanya. Sa atin pong talatang pag-aaralan, makikita natin na nagkaroon ng isang handaan para sa Panginoon. Sa pagbalik ng Panginoon sa Betanya, a dinner is held in His honor. Ang sabi ni Juan sa John 12:2, here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, katulad ng dati. Si Martha noong dinalaw sa bahay niya, pinaghanda ang Panginoon ng kung ano-ano, naging abala sa kusina, hindi pa rin nagbago. Maaring yung kanyang devotion sa Panginoon, naintindihan na niya na ang Panginoon ay dapat maging pangunahin sa buhay natin. Kaya marahil yung kanyang service dito is different from the kind of service na meron siya dati. At dito, ganun pa rin si Martha, ang kanyang love language ay service. Si Maria naman, ang kanyang love language ay quality time. Nakita niyo po? Pinakikita po ng ating mga pag-aaral yung iba't ibang lengguwahe ng mga tao at ang Panginoon tumutugon sa iba't ibang paraan ng mga tao sa pakikipag-ugnayan. Sa pagkakataong ito, Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Nakikinig, nakarecline sa table kasama ng Panginoon. So makikita natin sa talata, everyone is present. Martha is serving, Lazarus is fellowshipping, but Mary is worshiping. Itong tatlong magkakapatid express their love for Christ, but differently. Ang pag-ibig na ito at ang kanilang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig ay sa iba't ibang pamamaraan. Ganon din po naman ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Meron pong mga tao na talagang inilagay at itinalaga ng Diyos sa specific ministry na sila lang ang makakatupad at makagaganap. Kasi ito yung lengguwaheng sinasalita nila. Hindi lahat ng tao pwedeng preacher Amen po ba doon? Di naman lahat ng Kristiyano pwedeng usher. Sipin mo, gagawin mong usher yung hindi naman talaga marunong makiharap sa tao. Sorry pero meron po talagang aloof pagdating sa pakikipag-ugnayan sa tao. And my wife is one person na talagang pagdating sa pag-entertain, hindi po siya mahusay doon at alam niya po yon. But there are people who are really good on entertaining people. Sila yung mga nasa forefront talaga. Sila yung ginagawang mga ushers. Sila yung mga greeters ng church. Merong mga tao na magaling talaga makipag-usap. At sila po yung mga tama doon. At ito pong mga love languages na ito, itong mga temperaments na ito,
ay makikita nating iginagalang at nirerespeto ng ating Panginoong Hesukristo. But we are not here today to discuss those different temperaments and different languages or love languages. We are here to discuss worship, katulad ng ipinapakita sa atin ng John chapter 12. So atin na pong puntahan ang mga talata at ating pag-aralan, ano po ba ang tunay na pagsamba ayon sa ipinakita ni Maria. Unang punto na nais kong pagtuunan ng pansin, true worship flows from a heart grateful for grace. Alam niyo mga kapatid, ang pagsamba ay epekto ng ating tinanggap na biyaya. Hindi naman po natin sasambahin ang sinuman na hindi naging malaking bahagi ng ating buhay. May kantang ang ginawa ewan ko sino ba gumawa ng kantang yun. Si OPM, no po? Si Ray Valera yata yun. Ang sabi doon sa kantay, sinasamba kita, higit sa iyong akalang iniibig lang kita. So ginawa po yung kantang yon para sa babae. Ginawa ng lalaki para sa babae para ipakita na yung kanyang love and devotion is greater than words. It is beyond what we can say. At ang sabi nga sinasamba. Marahil, kaya ginawa yon talagang ganun yung kanyang pag-ibig, paghanga, pagpapahalaga doon sa babaeng ito. Pero tayo mga kapatid, can we really worship somebody whom we don't have interaction with? Can we worship somebody whom we doesn't have any relationship with? Kaya mga kapatid, imposible Nasasabihin natin sinasamba natin ang Diyos, hindi naman natin kilala. Sinasamba natin ang Diyos, wala naman tayong ugnayan sa Kanya. Dito po ipinapakita natin ang isang napakahalagang katotohanan. Ang pagsamba ay dumadaloy mula sa puso na puno ng pagpapasalamat dahil tumanggap ng biyaya. John 12:1-3, 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Verse 3. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. So, Mary takes a pound. Imagine niyo yung pound of pure nard. Alam niyo po ba yung 1 pound? No po? Matindi, mabigat yun. Kalahating kilo yun halos. No po? An extremely expensive perfume. At ang sabi, ang value was about 300 denarii, nearly a year's wages for an average worker during that time. And this was likely her most valuable possession. Yet, she willingly pours it upon Jesus. Hindi ko po alam mga kapatid kung ano na ang pinakamahalagang naibigay natin sa Diyos in terms of possession. Pwede po ba tayong saglit na magbulay-bulay ngayon? Pwede po bang saglit tayong mag-reflect sa mga bagay na ginagawa natin bilang mga Kristiyano? Again, I'm talking to the believers. I'm talking to those every Sunday is in the church. I am talking to those who are saying that they will go to heaven when they die. I am talking to those who blatantly declare to the world that they are Christians. Ang tanong, ano na ho ba sa tingin ninyo yung pinakamahalaga na naibigay natin sa Panginoon? Ito pong pagsamba na ito ni Maria reflects
a very deep love and affection. Kung ano yung pinakamahalaga sa kanya, yun ang binigay niya. She willingly pours it upon Jesus. Hindi siya kumudlit lang doon at ipinahid kay Jesus. Hindi siya kumuha lang ng konti ron at ipinahid kay Jesus. Binuhos niyang lahat. Ang tanong, bakit? Bakit? Because gratitude filled her heart. Mga kapatid, kapag ang puso mo ay nagpapasalamat, nakakahiyang magbigay ng hindi ganoon kahalaga. Amen po ba, mga kapatid? Kapag ang isang bagay ay ginawa sa iyo at lubos ang naging pasasalamat mo, nakakahiya magbigay ng hindi mahalaga. So, Jesus changed her life. Jesus had taught her. Jesus had loved her family. Jesus had raised her brother from the grave. Mary understood something many others missed. Ano yun? Jesus was worthy of everything. Sa dinami-dami ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sambahayan, sa dinami ng ginawa ng Panginoon sa kanyang mga kapatid at maging sa kanya, kulang ang ibigay niya kay Jesus, ang pinakamahalaga para sa kanya. Kapatid, konting panahon nga ng reflection sa buhay natin. Ano na ba ang kinikilala ninyong ibinigay ng Panginoon sa inyo? Ano na po ba yung mga naranasan ninyo na alam natin, alam ninyo na galing sa Panginoon? Paano natin pinasasalamatan ang Diyos tungkol sa bagay na ito? Maliban na lamang, mga kapatid, kung tayo'y mga spoiled brat. At sa totoo lang, ubod ang daming Kristiyanong spoiled brat ngayon. Pasensya na kayo, pero yung mga spoiled brat, sa kabila ng binigyan mo, hindi man lang magpapasalamat dahil ang kanilang pakiramdam ay karapatan niyang tumanggap, karapatan niyang bigyan, karapatan niyang tumanggap at pagkalooban ng mga biyaya. Spoiled eh. Yung mga anak na sa kabila ng pinag-aral, binihisan, pinakain, binigyan ng lahat, hindi pa matanaw na utang na loob at nagre-rebelde pa, ang tawag sa mga yon, spoiled brat. At sa panahon ngayon, daming Kristiyanong ganon, na hindi magawang magpasalamat, hindi magawang ibalik sa Diyos ang papuri, hindi magawang sambahin ang Diyos at papurihan dahil ang pakiramdam nila entitled sila sa lahat ng meron sila sa buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, true worship always a response to God's grace. Ang tunay na pagsamba ay parating tugon ng ating mga puso sa biyaya ng Diyos. We do not worship God in order to earn salvation. Amen? Hindi naman tayo sumasamba para magtamo ng kaligtasan. Kaya tayo sumasamba kasi tumanggap na tayo ng biyaya ng kaligtasan. Amen? At bilang mga mananampalataya, hindi tayo pumupunta sa simbahan para magsimba, para tumanggap ng kaligtasan o pagdating ng araw ay sana'y maligtas. Hindi. Tiyak na yung ating kaligtasan dahil natubos na tayo ng biyaya ng Panginoon. And in gratitude, ang balik lang natin ay pagsamba. Gasino ba naman yung ilang oras ng linggo? Ang sabi nga ng kasulatan at ng kautusan, 6 sa iyo isa lang ang sa Diyos Hindi pa natin yun maibigay. Kasi ang ating paniniwala, entitled tayo sa lahat ng meron tayo sa ating buhay. Hindi prioridad ang pagsamba. Kaya sabi ng Heidelberg Catechism,
that gratitude is the proper response of redeemed sinners. Ang tinubos na makasalanan, ang pagpapasalamat ang pangunahing tugon. Mary's worship flowed from a heart overwhelmed by grace. Amen? Kapatid, imaginein mo, someone rescuing your child from a burning building. Iniligtas yung anak mo sa isang nasusunog na building. Paglabas noong nagligtas sa iyong anak, walang kaloob. No gift you give afterward would seem excessive. Amen? Yung mahal mo sa buhay, iniligtas ng sino man. Anong amount ang pwede mong ibigay kapalit ng pagliligtas na ginawa? Wala eh. May naiisip ba kayo? Because gratitude, my dear brothers and sisters, changes your perspective. Likewise, when we understand what Christ has done for us at the cross, no sacrifice for Him seems too great. Amen? Ano pwede nating ibalik? Ano pwede nating ibayad? Wala. Walang hihigit. Many believers struggle in worship because they have forgotten the greatness of their salvation. When we remember na tayo patay sa kasalanan, na pinasan ng Diyos ang ating mga kasalanan at ang ating guilt, na tayo binigyan ni Jesus ng buhay na walang hanggan, then worship naturally flows from grateful hearts. Amen? Kaya yan ang unang punto, mga kapatid, huwag niyong kalimutan. True worship flows from a heart grateful for grace. Amen? Second point, true worship is costly. Ang tunay na pagsamba ay costly. May presyo. Expensive nga eh. John 12:3, ano ang sabi? Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. Mary's worship cost her something. Walang pagsamba na hindi costly dapat. It will cost us what? Time. Your time. Mahalaga yung oras. Para nga sa iba, ubod ng halaga ng oras ni hindi nga makapagbigay kahit na isang oras sa pagsamba eh. Dahil pakaramdam nila, ninanakawan pa sila ng Diyos ng oras kung sila'y pupunta sa worship service. Sayang nga naman yung oras sa paglalaba. Sayang nga naman yung oras sa pagluluto. Sayang nga naman yung oras sa pagsa-shopping, sa pamamasyal. Sa araw ng linggo, dapat time ko yun. Nakakalimutan natin, you have 6 days of your times. And sometimes we think na yung 2 oras sa pagitan ng alas 10 at alas 12 ng tanghali na ginugugol ng mga simbahan sa pagsamba ay sobrang halaga na hindi natin maibigay sa Diyos dahil it will cost us a lot. Hindi ba nakakahiya? Nakakahiyang isipin na we have all the time in the world. Tanong kapatid, gaano kahalaga ang pagsamba mo? Many people go to church when it is convenient. That's the reality. Pag wala lang magawa, pag maluwag ang oras, pag maganda panahon, pero pag may mga inconvenience na, hindi nyo na makita sa pagsamba. But if we are going to look at our example today, Mary's worship cost her something. The perfume was worth nearly a year's income. Maraming pwedeng gawin sa isang taong kita. Maraming pwedeng gawin doon sa 1 pound of
expensive perfume. She could have sold it. She could have saved it. She could have invested it. Diyan tayo magaling. No? Itabi ng itabi ang pera. Invest ng invest ang ating pera. Gamitin natin ang gamitin ang ating pera. Pero hindi para ibigay sa Diyos. But Mary, instead of doing those things, she poured it out for Jesus. Notice that she did not use a small amount. She poured it out lavishly. This was total devotion. Amen? Mga kapatid, kahapon ako po'y mag-share lang. Alam niyo po, kahapon, meron po akong binigyan ng TNP book. Kaibigan, binigyan ko po ng TNP book. Alam niyo naman yung TNP book, hindi natin binebenta yon. Yung discipleship materials ng Tinig ng Pag-asa, pinamimigay natin yun sa mga kapatiran. At doon sa tingin natin ay gagamitin at mapapakinabangan. Nang inabot ko to doon sa kapatid na yon, after a few minutes, umalis po siya kasi naghiwalay na kami. Maya-maya bumalik. May inabot po sa aking sobre. At ang sabi niya, Pastor, pasasalamat ko lang po ito. As a token of my gratitude. Hindi ko na po sasabihin kung magkano laman ng sobre. Pero alam niyo po mga kapatid, dahil tumanggap siya ng kinikilala niyang biyayang aklat, hindi siya pumayag na hindi ibabalik yung pasasalamat bunga ng kanyang biyayang tinanggap. At ganito rin po ang declaration ni Haring David. Si King David declared in 2 Samuel 24:24, ano sabi niya? But the king replied to Araunah, No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Can you imagine that? Sabi ni David, hindi ako pwedeng maghandog sa Diyos ng anuman na hindi ko binayaran at hindi ako gumasta. Ang pagsamba may pagsasakripisyo talaga. Ang worship ay costly because true worship always involves sacrifice. Well, not necessarily financial sacrifice alone. Sometimes, worship costs time, comfort, reputation, opportunities, personal ambitions. Yan yung mga nasa sakripisyo, hindi po ba? Kaya nga, Christ gave Himself completely for our redemption. Therefore, believers are called to present themselves as living sacrifice. Si Apostol Pablo, ganito ang kanyang pahayag Present your bodies, our body. Anong ibig sabihin nun? Ang pagsamba ay ang ating buong pagkatao. A living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kapatid, patanong sa sarili, what am I withholding from Christ? Is there anything too valuable for me to surrender? Does my giving reflect my love for Christ? Alam niyo po, Mary teaches us that Jesus deserves our best. Hindi ang tira-tirahan. Amen? Ang ating kaloob ng pagsamba ay ang the best, hindi ang leftover. Pangatlong bagay, true worship is humble and it should be Christ-centered. Tuloy natin ang basa sa verse 3.
She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. So Mary not only anoints Jesus, she kneels at his feet, she wipes his feet with her hair, and in Jewish culture, a woman's hair was considered her glory. Kaya tinatakpan yan eh. Hindi ho ipinapakita yan, hindi pinapaputulan ang buhok ng mga Hudyo. Sa Jewish culture, napakahalaga ng buhok. Pero sa oras na ito, ginawa ni Maryng basahan ang kanyang buhok. Basahan ang ipinampupunas sa paa. Pero dito, ginawa ni Maryng basahan ang glory ng isang babae to prove the fact that in the face of the Lord, she was nothing. That is the least that we can do in the face of God. The best that we can do is the least in the eyes of God. Yet, Mary willingly humbles herself before Christ. Mga kapatid, pag tumutungo tayo sa pagsamba, kaya reputasyon eh. Ayaw natin na makikita tayo na sumasamba kasi nahiya tayo. Kasi baka tayo mapagbintangan na siyadong deboto. Ayaw natin ma-associate sa pagiging deboto eh. Ayaw natin may dalang Bible kasi maakusahan tayo na Kristiyano eh. Concern tayo sa sasabihin ng iba. Concern tayo sa ating appearances. But Mary, she is unconcerned about appearances. Kese hodang maging basahan ng buhok ko, she is also unconcerned about public opinion. Kese hodang may sabihin kayo, ang focus niya entirely is Jesus. Amen? This is, my dear brothers and sisters, a contrast with pride. Humbleness is in contrast with pride. Many people worship while thinking about what others may think. They think about their own reputations. They think about their own recognition. But Mary forgets herself. She sees only Christ. Amen? So bilang application, mga kapatid, worship is not about us. It is not about, rather, our preferences. It is not about our own recognition. It is not about our feelings. It is not about us. Kaya yung pagsamba, nang hinahanap mo yung gusto mo, nang hinahanap mo yung makakasiya sa'yo, nang hinahanap mo yung feelings mo, hindi tunay na pagsamba. Pupunta tayo sa pagsamba, ang hahanapin natin ay magbibigay kaluguran kay Jesus, sa Diyos. Hindi entertainment, kundi magnification of Christ. Amen? The question is not, what did I get from worship? Ganyan po ang hinahanap ng mga tao ngayon eh. Pumupunta sila sa simbahan na meron silang makukuha. Ano mapapakinabangan nila? Yung lalabas sila na pure hype of emotions na parang nanood ng sine na kontento sa kanilang napanood. Pag hindi sila kontento, lugi. Worship is about magnifying Christ. So the question is not, what did I get from worship? The question is, what was Christ honored through my worship? Amen, mga kapatid. Now, nakita natin sa pamamagitan ng buhay ni Maria ang tunay na pagsamba.
What about false worship? Pinakita ba sa mga talata ang example ng isang false worship? Yes. False worship often hides behind religious words. Saan natin makikita yan? John 12:4-6. But one of his disciples, take note, saan galing ang false pretense? Saan galing ang false worship? Nasa circle of Christ disciple. Yung mga taong napakalapit kay Jesus. Yung mga taong kasakasama ni Jesus. Kaya hindi garanti na linggo-linggo nasa simbahan nagbibigay ng tunay na pagsamba. Hello? Hindi garanti na nandun lagi sa gawain. Hindi garanti na naglilingkod. Hindi garanti na may hawak ng kaban. Hindi garanti na nagpipreach. Hindi garanti na nagsaserve as secretary, treasurer at kung ano pang service ay nagbibigay ng totoong pagsamba. False worship often hides behind religious words. Sabi ni Judas, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? Grabe objection, no? Why was this fragrant oil, sa ibang translation, not sold for 300 denarii? Sa ibang translation, kalkulado na ni Judas kung magkanong kikitain. Sa NIV, ang ginamit kasi, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? Sa ibang translation, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? Mukhang pera talaga to si Judas Computed na niya Alam na niya kung magkano kikitain. At first, Judas sounds spiritual. He sounds compassionate. By tutulong He sounds practical. Oo nga naman. Tama nga na, minsan, di ba, minsan, makatuwira naman. Bubuhos mo nga lang naman. Saglit lang yun. Kung ibebenta mo 300 denarii, marami na matutulungan. Practical. Tapos itutulong mo sa mahihirap, mukhang compassionate. Pero, si John mismo inireveal ang katotohanan Sa John 12:6, this he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief. Yung mga motibo ng ating ginagawang mukhang may pagmamalasakit sa Diyos, sa kanyang simbahan, at sa kapakanan ng iba, minsan, baka puro salita lang din Gaya ng Senado ng Pilipinas ngayon, di ba puro kalokohan ng pinaggagawa. Na, kailangan tayo mag-convene, kailangan tayo mag-caucus, kailangan tayo magkaroon ng meeting sa Senado para sa mga mahihirap sa Mindanao. Sinong lolokohin nyo? Again, mapupunta na naman tayo sa politika. Ayoko nang pag-usapan yung politika sa Pilipinas. Walang kakwenta-kwentang topic yan. But then, mga kapatid, kita ninyo puso ng tao Hindi naman maitatago ng pagkukunwaring nagmamalasakit ang pagiging gahaman. Na kunwari ang iniisip bayan, pero kaban ng perang mali-maleta ang mga nasa utak ng mga politikong yan. Pare-pareho yan. Judas uses religious language to hide a sinful heart. Mga politikong gumagamit pa ng mga talata ng Biblia. Gumagamit pa ng mga kung ano-anong mga mabubuting salitang relihiyon. Puro naman pagnanakaw din ang ginagawa. Outwardly, he appears concerned. But inwardly, he loves money. Amen, mga kapatid.
The human heart is deceptive. People can participate in religious activity while remaining spiritually dead. Linggo-linggo, taas ang kamay. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Yet, Judas walked with Jesus for years, pero ang kanyang puso remained unchanged. External religion is not the same as saving faith. Amen? Maaaring ikaw ang pinaka-religyoso, pero hindi ka naman totoong Kristiyano. At kapag hindi totoong Kristiyano, unregenerate, hindi born again, unconverted, therefore, your external religion is worthless. So kapatid, we must examine our motives. Examine natin, why do we serve? Why do we give? Why do we worship? Because God sees beyond actions into the heart. Amen? Ang napakaganda ho rito mga kapatid, ang susunod na punto, Jesus receives the gift and defends through worship. Tinanggap ng Panginoon ang kaloob ni Maria at ipinagtanggol niya ang tunay na pagsamba. Leave her alone. Ang sagot ng Panginoon, leave her alone. Jesus immediately defends Mary. Sa ibang translation, let her alone. What a beautiful statement of defense. The world may criticize sincere worship. Others may misunderstand your devotion, but Christ receives worship offered from a sincere heart. Amen? Pinaliwanag pa nga ng Panginoon na ang act of devotion ni Mary is connected to His coming burial. Though Mary may not fully understand everything, God is using the incident, the actions of Mary, to point toward His own death. Nagamit ng Panginoon yung oras na yun para ipakita na ako ay malapit na sa kamatayan at ang ginagawang ito ni Mary ay bilang huling, ano tawag doon? Devotion niya para sa aking kamatayan. Jesus is moving toward the cross. The Lamb of God is preparing to offer Himself for sinners. And Mary's worship is connected to the greatest event in history. And that is the atoning death of Jesus. Amen? Kaya, bilang application mga kapatid, when you worship is focused upon Christ, nakikita to ng Panginoon, pinapahalagahan ito ng Panginoon, at tatanggapin itong buong buo ng ating Panginoon. No sincere act of devotion is wasted. Kaya hindi ito nakadepende sa amount. Nakadepende ito sa sinseridad ng ating pagkakaloob. Amen? Now, punta na tayo sa last point. Point number 6. The fragrance of true worship influences others. This is very important. Ang halimuyak, ang bango, ang impluensya ay nakakamit ng tunay na pagsamba. Kapag ikay sumasamba ng tunay, hindi pwedeng hindi ka maka-influence sa iba. Verses 9 to 11. Meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came not only because of Him,
but also to see Lazarus whom he had raised from the dead. So the chief priest made plans to kill Lazarus as well. For an account of him, many of the Jews were going over to Jesus and believing in him. Bago natin talakayin yung natitirang mga talata, balikan natin ang verse 3. Sabi ni John sa verse 3, Then Mary took a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And look at the underlined phrase. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Ang bahay ay napuno ng halimuyak ng pabango. This detail is very significant. The perfume affected everyone in the room. Amen? Likewise, genuine worship influences others. Mary's devotion became a testimony. Many people came to Christ because of Lazarus and the miracle Jesus performed. Bilang resulta nga, ano sabi ng verse 11? Many of the Jews went away and believed in Jesus. Kaya nga, ang gustong gawin ng mga kaaway, patayin si Jesus maging si Lazaro. Kasi hanggat buhay si Lazaro, merong patotoo ng himalang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong mga kapatid, when a flower blooms, it does not announce itself. Its fragrance naturally spreads. Similarly, authentic devotion to Jesus becomes a testimony to others. Kaya, your worship affects 1, your family, your church, your community, and future generations. Nakakahawa ang pagsamba. Yung tunay na pagsamba. A life devoted to Christ leaves a spiritual fragrance behind na hindi kayang iwasan. Amen? Ultimately, my dear brothers and sisters, Mary's acts points us to something greater. Mary poured out costly perfume. Jesus would soon pour out his life. Akala natin dakila na yung ginawa, expensive na yung ibinigay ni Maria. No. Bagamat nagkakahalaga ito ng 300 dinari o 1 taong sweldo, nang ibinuhos niya ito, ibinuhos naman ng Panginoon ang kanyang buhay para kay Maria. Mary sacrificed a treasure, Jesus sacrificed himself. Mary anointed the Savior would become the sacrifice for sinners. Kaya, if we are going to connect this to the gospel, hindi naman natin talaga kayang i-outgive ang Panginoon. Gaano man kalaki, gaano kamahal, gaano ka grandioso ang ating ibibigay, higit ang kanyang ibabalik. Yun ang katotohanan. Sa krus ng Kalbaryo, Christ bore our guilt, our shame, our judgment na hindi natin kayang tanggalin. Amen? He died and rose again so that all who trust in Him might receive eternal life. The greatest act of love was not Mary's offering. The greatest act of love was Christ's offering of Himself. Can we all say amen? Bagamat, yes, dakila ang example ni Mary. Pero wag nating kalimutan, hindi iyon ang pinaka-greatest act of love. The greatest act of love, John 3:16, God gave His only begotten Son. Amen?
This passage leaves us with two examples. The example of Mary, grateful, humble, sacrificial, Christ-centered. And the other example is the example of Judas, self-centered, hypocritical, materialistic, unbelieving. Every person today watching this broadcast and hearing TNP live today resembles one of these two individuals. The question is, how do we respond to Jesus? May we learn from Mary that true worship flows from gratitude for grace, cost us something, is humble and Christ-centered, comes from a sincere heart, it received by Christ and leaves a fragrance that influences others. Mga kapatid, may our lives, our church, and our families be filled with the sweet fragrance of wholehearted devotion to our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen po ba? So bilang reflections, what does Mary's sacrifice teach us about the value of Christ? Is there anything I am unwilling to surrender to Jesus? Are my acts of worship motivated by gratitude or by duty alone? Do I seek Christ's approval or approval of people? And the last, what kind of spiritual fragrance am I leaving in my family and church? Mga minamahal kong mga kapatid, tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Salamat, aming Diyos, sa paalala ng buhay ni Maria. Salamat at pinupuri ka namin dahil sa kaloob ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa, dalahin kami ng aral na ito sa lalo pang mas malalim na diwa ng pagsamba at pagpupuri. Ingatan ang bawat isa, ang aking mga kapatid na taga-subaybay sa tinig ng pag-asa. Patuloy mo kaming palaguin sa aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.